Pagka-Diyos at banal na paglilingkod. Srimad Bhagavatam, Kabanata 3. Sa pamamagitan ng regular na pagdalo sa mga klase ng Bhagavatam at sa paglilingkod sa dalisay na deboto, ang lahat ng bumabagabag sa puso ay halos ganap na nawawala. At ang mapagmahal na paglilingkod sa kataas-taasang Diyos na pinupuri sa pamamagitan ng mga transcendental na awit ay naitatag bilang isang hindi matitinag na katotohanan. Narito ang lunas upang maalis ang lahat ng hindi kanais-nais sa puso na itinuturing na hadlang sa landas ng pagkaunawa sa sarili. Ang lunas ay ang pakikisama sa mga Bhagavat. Mayroong dalawang uri ng Bhagavat, ang aklat na Bhagavat at ang deboto na Bhagavat. Ang dalawang Bhagavat na ito ay parehong epektibong lunas at alinman sa dalawa ay maaring sapat upang alisin ang mga hadlang. Ang deboto na Bhagavat ay kasing halaga ng aklat na Bhagavat sapagkat ang deboto na Bhagavat ay namumuhay ayon sa mga turo ng aklat ng Bhagavat. Samantalang, ang aklat na Bhagavat ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kataas-taasang Diyos at sa kanyang mga dalisay na deboto na tinatawag ding Bhagavat. Sa makatwid, ang Bhagavat na aklat at ang Bhagavat na tao ay magkapareho sa diwa. Ang deboto na Bhagavat ay isang direktang kinatawan ng Bhagavan, ang kataas-taasang Diyos. Kaya naman, sa pamamagitan ng pagpapasaya sa deboto na Bhagavat, maaring matanggap ng isang tao ang biyaya ng aklat na Bhagavat. Hindi madaling maunawaan ng pangkaraniwang pangangatwiran ng tao kung paano sa paglilingkod sa deboto na Bhagavat o sa aklat na Bhagavat ay unti-unting umuunlad ang isang tao sa landas ng debosyon. Ngunit sa katunayan, ito ay ang mga katotohanang ipinaliwanag ni Srila Narada Deva na sa kanyang nakaraang buhay ay anak lamang ng isang alilang babae. Ang alilang ito ay naglilingkod ng may pagpapakumbaba sa mga pantas. Kaya naman nagkaroon din siya ng pagkakataong makisalamuha sa kanila sa pamamagitan lamang ng pakikisama sa kanila at pagtanggap ng mga natirang pagkain mula sa mga pantas. Nagkaroon ng pagkakataon ang anak ng alilang babae na maging dakilang deboto at personalidad na si Srila Narada Dev. Ito ang kamanghamanghang epekto ng pakikisama sa mga Bhagavat. Upang maunawaan ang mga epektong ito sa praktikal na paraan, dapat tandaan na sa pamamagitan ng taimtim na pakikisama sa mga Bhagavat, tiyak na matatanggap ng isang tao ang transcendental na kaalaman ng madali nahahantong sa kanyang pagiging matatag sa devosyonal na paglilingkod sa Panginoon. Habang lalong umuunlad ang isang tao sa devosyonal na paglilingkod sa ilalim ng patnubay ng mga Bhagavat, lalo siyang nagiging matatag sa transcendental na mapagmahal na paglilingkod sa Panginoon. Kaya naman, ang mga mensahe ng aklat na Bhagavat ay dapat matanggap mula sa deboto na Bhagavat. At ang pagsasama ng mga dalawang Bhagavat na ito ay makakatulong sa isang baguhang deboto upang patuloy na umunlad sa kanyang espiritual na landas. Haribol.